Isipin ang isang buhay kung saan ang iyong biyahe papunta sa trabaho ay sa isang pribadong jet. Ang iyong pagsilip sa katapusan ng linggo ay nasa isang yate na mas hiya sa Titanic. At ang araw-araw na paglalakbay mo ay kasama ang mga sasakyan na gumagawa sa Batmobile na tila laruang pambata. Maari ba mga kaibigan, ito ay isang karaniwang Martes lamang para sa prinsipe na tagapagmana ng Saudi Arabia, si Mohammed bin Salman. Kung ikaw ay isa sa mga taong nananaginip ng ginto at champagne, magpatuloy ka sa panunood. Dahil sa video na ito, tayo ay papasok ng lubusang sa marangyang mundo ng mga paglalakbay ng prinsipe na tagapagmana. Upang simulan, pag-usapan natin ang kanyang pribadong mga jet. Ang prinsipe na tagapagmana ng Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, hindi lamang isang ordinaryong miyembro ng royalty na may tinatayang $25 billion na yaman nito. Siya ay hindi lamang mayaman, siya ay halos nalulunod sa mga ginto. Ang kanyang napakalaking yaman ay naglalagay sa kanya sa tuktok ng listahan ng pinakamayaman sa mundo. Ano pat ginagawa siyang isa sa pinakamayaman sa planeta. Bagamat ang kanyang kakaibang yaman, ang magarbong estilo ng prinsipe ay sumasalalay sa pagpapakita lamang ng kanyang mga ari-arian na sinusubukan niyang mabuhay ang buhay sa pinakadulo sa lahat ng aspeto nito. At isa sa mga paraan ng paggawa nito ay sa pamamagitan ng kanyang mga paglalakbay. Nangyari na ang prinsipe ay hindi gumagamit ng mga komersyal na flights tulad ng karamihan sa atin. O hindi, siya ay umaasa sa Royal Saudi Fleet. Ang flotang ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang koleksyon ng mga eroplano. Ito ay isang mapanghalina na tanawin sa kalangitan na sumasalamin sa yaman at kapangyarihan ng kaharian sa bawat paglipad. Ang mga ganitong mga aircraft ay hindi lamang paraan ng transportasyon. Sila ay parang mga palasyong nasa kalangitan, itinatag upang magbigay sa mga pasahero ng isang luho at hindi maikakailang teknolohiya. Sa pag-access sa Royal Fleet ng Saudi Arabia, ang prinsipe na tagapagmana ay maaaring maglakbay kung saan man siya nangangailangan ng kaginhawahan at kaginhawaan. Pangunahin sa pangkat na ito ang Boeing 787 o Dreamliner. Ang ganda na ito ay hindi lamang lumilipad, kundi ipinapakita rin ang kanyang kaharutan sa halagang umaabot mula sa $248.3 million hanggang $338.4 million. Binansagang drema ang Dreamliner dahil sa revolusyonaryo nitong disenyo at kahit na anong kalidad, ito ay kagaya ni James Bond sa kalangitan, naglalaman ng kasaganaan at kahinhinan sa bawat detalye. Inilahad mula sa malaking ambisyon na pag-ugnay ng mundo sa isang antas ng kaginhawahan na walang katulad, ang Dreamliner ay nagtatangi bilang patotoo ng kahusayan ng tao. Ito ay hindi lamang isang eroplano, ito ay isang likha ng sining. Ang istruktura ng eroplanong ito ay gawa mula sa carbon fiber reinforced polymer, kaya ang ibig sabihin ay matibay ngunit magaan. Talagang lumilipad ng may estilo, ngunit maghintay ka, mayroon pang higit. Ang mga pakpak ng Dreamliner ay hindi lamang pang estetika. Ito ay tulad ng mga payong ng mga superhero sa mundo ng aeronautika. Ang mga pakpak na elegantly curved na ito ay hindi lamang nandoon para sa dekorasyon, kundi upang bawasan ang air vortex drag, nagre-resulta sa mas mataas na fuel efficiency at mas malawak na abot. Sino ang mag-aakalang ang isang pares ng pakpak ay maaring sabay na maging elegante at praktikal? At ngayon, pag-usapan natin ang loob. Kapag pumasok ka sa eroplano, magugustuhan mong parang pumasok ka sa isang 5 bituin na lounge. May matataas na bubong at malalaking corridors. Mas maluwag ito kaysa sa average na apartment sa New York. Well, halos. Ang mga bintana ay parang mga frame para sa mundo sa labas. Nagbibigay ng panoramic views na magpaparamdam sa iyo na parang ikaw ay lumulutang sa isang ulap.
Ang Royal Fleet ng Saudi Arabia ay kinabibilangan ng Airbus A340, isang eroplano na nagkakahalagang $205 million na itinuturing na luxury yacht sa mundo ng mga pribadong jets. Inilunsad noong 1987, ang programa ng A340 ay sumasagisag sa ambisyosong pagpasok ng Airbus sa segmento ng mga eroplano na may malalayong layo. Dahil sa parehong budget sa GDP ng isang maliit na bansa, tinanggap ng Airbus ang mga order mula sa 130 unit ng A340 mula sa magkaibang kliyente. Sino ang hindi gustong magkaroon ng bahagi ng luho na ito? Ang eroplanong ito hindi lamang lumilipad, kundi ito ay nagdadrive ng elegante tulad ng isang labis na bilog na sisne sa isang tahimik na lawa na itinutulak ng kanyang 4 na turbofan na mga makina. Ang mga makina na ito ang nagpapatakbo sa eroplano palabas ng pagkanan sa pagbubuga nito ng hangin, pagsasama nito sa gasolina at paglipat nito ng mabilis palabas. Ang aksyon na ito ay lumilikha ng isang thrust na katulad ng sa isang rocket na pumupukol sa eroplano ng banayad sa langit. Kayang dalhin ng A340 ang kanyang mga pasahero sa kalahati ng mundo ng walang kahirap-hirap, nag-aalok ng kasekswalidad at pinakamataas na privacy, nagbibigay ng mga sandaling kapanatagan at pagninilay sa bawat biyahe. Sa mamahaling mundo ng pribadong aviation, kung saan ang Airbus A340 ay nagsusumikap bilang simbolo ng kahusayan, kalidad at pagka-sophisticate, kumakatawan ito sa di mamatayang pangako sa pamantayan ng Royal Fleet ng Saudi Arabia. Bukod sa A340, ang flota ay binubuo din ng Boeing 757 na nagkakahalagang 17 milyon hanggang 100 milyon na naging simbolo ng kanilang panahon na tumutugon sa patuloy na pagbabago ng pangangailangan sa aviation. Ang mga inhinyero ng Boeing ay sumuong sa isang ambisyosong misyon, bumuo ng isang eroplano na hindi lamang papalit sa lumang 727, kundi magtatag ng isang bagong pamantayan para sa mga eroplanong may gitna-gitna na layo. Ang disenyo ng Boeing 757 ay isang synthesis ng kahusayang aerodynamic at advanced na teknolohiya. Ang kanilang istruktura ng mababang pakpak at nakabukas na buntot sa monoplane ay tunay na mga obra maestra ng design ng aviation. At pag-uusapan natin ang mga supersonikong pakpak na ito. Mukhang isang bagay na mula sa isang pelikula ng siyensya panitikan, tama ba? Ang mga bagong komponente na ito ay nagpapabagal sa simula ng resistensya, pinapayagan ang 757 na magbihis sa paglipad sa mga langit ng madali, sa mga taas at bilis na ikinakabilib ng ibang mga jet. Ang mga pakpak ng eroplano na ito ay hindi lamang maaasahan, kundi din marunong, na may mga slats sa unahan ng hangin, flaps, ailerons, at mga spoiler sa dulo. Ang mga ito ay nagbibigay sa 757 ng kinakailangang suporta at kontrol sa pagtirik at paglanding sa mas maikli na mga takip. Anong kakayahang mag-adjust? Sa looban, nakakakita ang mga piloto ng isang modernong at simple na paligid upang operahan. Ang kwarto ng piloto ng salaming tela, kasama ang kanilang sistema ng mga abanteng elektronikong instrumento ng pagsasaliksik, kasama ang sistema ng pagpapahiwatig ng makina at babala ng tripulasyon, ay kumakatawan ng isang malaking teknolohikal na pagsulong sa paglipad na nagpapabuti sa kaligtasan at kahusayan ng paglipad. Hindi natin dapat kalimutan ang kaginhawahan ng mga pasahero. Sa isang maluwang na silid na nagbibigay ng hanggang sa 6 na upuan bawat pampila, nag-aalok ang Boeing 757 ng isang kasiyasyang karanasan sa paglipad para sa mga pasahero. Ang pinaasahang ilaw at ang mga mas malalaking compartment ng bagahe ay nagbibigay sa pangkalahatang kaginhawahan at estetikong ganda ng eroplano. Sa mundong pang-ibon, kung saan walang hangganan ng luho, ang Boeing 757 ay nangingibabaw bilang isang simbolo ng karangalan at kakaibang destinasyon.
Sa loob ng pang-ibon at karangalang flota ng Saudi Arabia, ito ay nag-shine bilang isang halimbawa ng pinakamataas na antas ng elegansya at pagka-sofistikado na nagtatag ng karanasan ng pinakadakilang luho sa paglalakbay. Ang Airbus A318 ay kasama rin sa real na flota, bagamat maliit ito sa sukat, huwag baliwalain ang kanyang kadakilaan. Tinatayang nagkakahalaga ng 56 milyon. Ito ay tunay na isang sagisag ng luho at sofistikasyon. Tulad ng isang maliit ngunit makapangyarihang miyembro ng pamilyang royal, panatilihin ng A318 ang kanyang karangalan sa gitnang mga higante. Nahahalo sa prestihiyosong pamilya ng Airbus A320, ito ay nangunguna bilang isang sopistikadong pinsan na laging nanliliit. Sa kanyang mararangyang mga kaginhawaan at pinong kapaligiran, ito ay halos katumbas ng isang 5 bituin na hotel suite sa Himpapawid. Hindi malayong magkaroon ito ng isang minibar na puno ng champagne at mayroon pang higit pa. Ang maliit ngunit makapangyarihang ito hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi nag-aalok din ito ng walang kupas na pagganap. May mga makabagong henerasyon ng mga makina. Itong kagilagilalas na nilalang ay dumaraan sa Himpapawid na tulad ng isang dikasimahin at eksaktong balerina. Ito ay parang pagmamasid sa isang maliit na sports car na hihigit sa pila ng mga SUV sa daan. At pagdating sa privacy, sino ba ang hindi mamamalayan ng isang oras mag-isa sa langit? Sa sapat na espasyo upang mapasagana ang ilan, ginagawa ng A318 ang bawat biyahe na karanasan na intimate. Para itong pagmamay-ari ng iyong sariling pribadong jet, may eksklusibong access sa Altitude Club. Gayunpaman, ang prinsipe ay dapat magustuhan ang kanyang Boeing 747. Sa isang kahangahangang presyo mula $250 million, ang palasyong lumilipad na ito ay sumasagisag sa kasaganahan at kasayahan na lubos na nahaharmonisa sa panlasa ng royalty. Ang loob ay nagpapakita ng isang masining na disenyo, may mararangyang tela, elegante na mga kahoy na pagtatapos, at kinanginang mga metalikong detalye. Ang mga upuan ng balat ay nagsiimbita ng hindi mapapantayang kaginhawahan, habang ang malumanay na ambient lighting ay nagbibigay ng isang perpektong kapaligiran para sa pagpapalakas at pagpapasaya. Ngunit hindi nagtatapos dito ang kasaganaan. Ay hindi talaga. Ang lumilipad na palasyo na ito ay nagtatampok ng maramihang decks, maingat na ibinabalangkas upang tugunan ang lahat ng kahilingan at nais ng kanilang pinahahalagahan mga pasahero. Mula sa malalawak na salon at elegante mga dining area hanggang sa pribadong suite na karapat-dapat sa isang royalty, ang Boeing 747 ay nag-aalok ng antas ng kaginhawaan at kahusayan na walang katapat sa mga eroplano sa langit. Hindi rin dapat kalimutan ang mga pasilidad. Nakikipagkumpetensya ang mga sistemang pangaliwan sa loob ng eroplano sa mga galing sa mga 5 bituin na hotel, kasama na ang mga nangungunang kagamitan sa audiovisual at isang malawak na pagpipilian ng mga pelikula, musika at laro upang higit kang mapanatili sa interes sa mga oras. Kailangan mo bang magpalamig bago magland? Walang problema. Ang mga deluksong banyo na may mga produkto ng toiletry ng mataas na kalidad ay nakatugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Gayunpaman, marahil ang pinakaimpresibo tungkol sa Boeing 747 ay ang laki at makabirong pagkakaroon nito. Sa kanyang kakaibang hugis na kamelyo at makapangyarihang taas, ang eroplanong ito ay hindi maitatangi at binibigyan pansin kung saan man ito dumaan. Hindi ito lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang pahayag, isang simbolo ng kapangyarihan, prestihiyo at walang kapantayang kasarapan. At hindi lamang mga prinsipe ang pumipili ng mga di kilalang paraan ng paglalakbay na ito.
Ang mga bilyonaryo tulad nina Jeff Bezos, Bill Gates at Elon Musk din ay gumagamit ng mga katulad na paraan ng transportasyon. Si Jeff Bezos ang nangunguna sa imperyo ng Amazon at pangunahing nababanaag ng Blue Origin sa panahon ng pribadong pangangalakal sa pagtuklas ng kalawakan. Pumipili ng Gulfstream G650ER bilang kanyang personal na eroplano na may halagang higit sa 75 milyon. Ang eroplanong ito ay lumalampas sa tungkulin ng transportasyon. Sa halip, ito ay isang patotoo sa walang humpay na paghahanap ni Bezos sa kahusayan at kahusayan. Sa may kakayahang magbalikat ng mga kontinente ng patuloy, ang Gulfstream G650ER ay nagpapakita ng kahanga-hangang paglalakbay ni Bezos patungo sa pandaigdigang kinikilala. Si Bill Gates, taglalayag ng Microsoft at isa sa mga prominenteng personalidad sa mundo ng teknolohiya, ay mas gusto ang paglalakbay sa ere ng pribado. Ano ang kanyang pinili na aircraft? Ang Bombardier Global Express, ang isang naglalakihang kalakalang lumilipad ng inobasyon na naayon sa kanyang taas at impluensya sa pandaigdig. Sa kabuuang kayamanan na humigit kumulang sa $138 bilyon, pinapalakas ng pag-aari ni Gates, hindi lamang isang kundi 4 na sariling jet ang lawak ng kanyang operasyon at ang saklaw ng kanyang impluensya. Ang Bombardier Global Express ay namumukod sa kanyang flota, sumasalamin sa pananaw ni Gates ng isang magkaugnay na daigdig. Si Elon Musk, ang isip na may pangmatagalang layunin sa likod ng Tesla at SpaceX, ay kilala sa pagtawid ng mga hangganan. Ang kanyang piniling paraan ng paglalakbay sa ere ay ang Gulfstream G650ER na tinatasa sa $75 million na sumasagisag sa kanyang inobatibong espiritu. Sa isang kabuang kayamanan na umaabot sa halagang astronomiko na $187 billion, ang pagpili ni Musk para sa marangyang at maaasahang jet na ito ay hindi lamang isang kasayahan, kundi isang diskarte na nagpapalakas sa kanyang dinamikong pamumuhay at pangangalakal na mga proyekto. Ang elegante disenyo at cutting-edge na teknolohiya ng Gulfstream G650ER ay simbolo ng pribadong pampalipad at sumasalamin sa espiritu ng pagiging negosyante ni Musk. Ang mga aircraft na ito ay hindi lamang simpleng mga sakahan mula sa punto A patungo sa punto B. Mga mararangyang kanlungan sa langit na sumasagisag sa mga panlasa at ambisyon ng kanilang mga espesyal na may-ari. Gayunman, hindi lang sa ere naglalakbay ang mga maganate na ito. O hindi, sila rin ay kilala sa paminsang paglalayag sa karagatan sa kanilang mga mararangyang yate. Ang prinsipe na tagapagmana Mohammed bin Salman ay nagmamay-ari hindi lamang ng access sa Royal Fleet at pribadong jet, kundi rin ng isang magandang yate na tinatawag na Serene, na itinatasa sa 400 milyon. Ang megayate na ito ay hindi lamang isang sasakyan, kundi isang tunay na flotante na palasyo na sumisimbolo sa kasaganaan at kadakilaan na kaugnay sa pamumuhay ng prinsipe. Na may 439 paa ang haba, ipinapakita ng Serene ang marilag na katayuan ng prinsipe at namumukod hindi lamang sa kanyang matibay na istruktura at mataas na halaga, kundi pati na sa kanyang mga magarang at kahanga-hanga na amenidad tulad ng silong ng niebe. Ang espasyong ito na iniingatan sa 20 degree Fahrenheit na may tunay na niebe na bumubagsak mula sa bubong ay nag-aalok ng kakaibang at nakakapreskong karanasan, nagpapalakas sa sauna sa looban. Bukod dito, mayroon ding pool ng asin na tubig at isang pader ng pagsisid, kaya ito ay nagiging isang tunay na playground para sa mayaman at kilalang tao. Para ang mga mapangahas sa espiritu, isang submarino ay handa, nagbibigay ng isang portal papunta sa mundo sa ilalim ng dagat. Ang dalawang helipad ng yacht ay may dobleng layunin na umaangkop bilang karagdagang mga pool o dance floor, alinsunod sa okasyon. Ang Serene ay higit sa isang simpleng sasakyang pandagat.
Ito ay isang lugar, isang puwang kung saan bawat pangyayari ay nagiging isang hindi malilimutang karanasan. Sa paglubog ng araw, ang mga pagpipilian para sa aliwan sa Sirin ay malawak. Ang outdoor cinema ay nag-aalok ng tamang setting para sa panunood ng pelikula sa ilalim ng mga bituin, habang ang piano lounge at bar ay nagbibigay ng isang kanlungan para sa musika at mga usapan. At kapag kailangan ng pahinga, ang wellness at beauty center ay handa upang magbigay ng bagong lakas sa mga pagod sa kanilang mga spa at hammam. Ang kwento ng pagbili ng sirine ni Prinsipe na tagapagmana Mohammed bin Salman ay kasing kaakit-akit ng kwento ng iyate. Isipin ang isang karaniwang araw sa Riviera Frances, kung saan ang mga mayaman at sikat ay nagtatagpo sa ilalim ng araw ng Mediterranean. Doon nga sa gitna ng mga bughaw na tubig, natagpuan ng Prinsipe na tagapagmana ang Sirin, isang maestosong sasakyang pandagat na nagpapakita ng isang kahanga-hangang elegansya habang maamo itong kumikilos. Para kay MBS, ito ay isang sandaling puno ng pang-akit, pag-ibig sa unang tingin sa latalaing ito sa tubig. Ang dating may-ari, ang Rusong magatang ng vodka na si Yuri Shefler, halos hindi makapaniwala na ipagbibili niya ang kanyang pinakamahalagang ari-arian pagkagising sa umagang iyon. Gayunpaman, kapag dumating ang realidad sa iyong pintuan, iilan lamang ang may kayang tumanggi sa kanilang alindog. Sa isang kahalintulad na alok, agad na napasa ibang mga kamay ang Sirin, at si MBS ay nagmula bilang bagong Panginoon ng kamanghamanghang sasakyang pandagat na ito. Gayunpaman, ang pagnanasa ng Prinsipe na tagapagmana para sa isang magarang pamumuhay ay hindi limitado lamang sa yacht. Nagpasya siyang gimbalin ang mundong sining tulad ng isang snow globe sa pagtitiyak na makuha ang isa sa mga pinakamahiwagang at mamahaling pintura sa kasaysayan, ang Salvatore Mundi ni Leonardo da Vinci. Ang likhang ito, kilala bilang tagapagligtas ng mundo, lumalampas sa simpleng pintura at kumakatawan sa tunay na kahusayan ni Leonardo da Vinci, ang halimbawa ng tao sa panahon ng Renaissance. Pinaniniwalaang ang Salvatore Mundi ay ipinagawa noong dulo ng ika-15 siglo, isang yugtong tampok sa pagnanais sa sining at siyensya noong panahon. Ang eksaktong pagkakakilanlan ng patrono ay nananatiling usapin sa akademiyang talakayan. May mga nagmumungkahi na maaaring si Isabella d'Este, Duchess ng Milan, ang nag-ipon nito, kilala sa kaniyang eleganteng panlasa at suporta sa mga sining. Ibinibilang naman ng iba na maaaring mula kay King Louis XIII ng Pransya at ang kanyang consort na si Anne ng Britanya. Ang pagkakakuha nito naghahanap ng banal na halik mula kay Leonardo para sa kanilang personal na debosyon. Ang mismong pintura ay nakabibighani. Sa larawan, makikita natin si Jesucristo na nakadamit ng regaling asul, nagbibigay ng mga kalooban sa kanyang kanang kamay, habang casually hawak ang isang transparenteng globo sa kanyang kaliwang kamay. Ang detalyadong pansin ni Leonardo na labis na kitang-kita sa mga kakaibang tilamsik ng buhok ni Kristo at sa pamamaraang sfumato na bumabalot sa mga guhit sa pagitan ng paksa at background ay kahanga-hanga. Subalit, ang pinakamalaking puna ay mapupunta sa naturang globo. Sa halip na simpleng nagre-reflekto ng liwanag, tulad ng isang karaniwang globo ng salamin, ipinapakita nito ang ilaw sa isang partikular na paraan, halos tila may sariling Instagram filter. Ang mga intensyon ni Leonardo sa likod ng optical illusion na ito ay patuloy na nakikipagtuos sa mga historiador ng sining. Sa maraming siglo, itinuturing na nawawala sa kasaysayan ng Salvatore Mundi hanggang ito ay muling lumitaw noong 2005 sa isang lelong sa Estados Unidos na lubusan ng mapintahan. Ibinintang sa isang mababang halaga,
Lumitaw ang tunay na halaga nito matapos regahin ng mga mahusay at matalinong restorador ito, inilantad ang mga naikubli na mga detalye tulad ng pagsisisi sa pulgar ni Kristo, isang mahalagang marka ng orihinalidad. Ang pagbabalik ng obra sa kasaysayan ay nagdulot ng kaguluhan sa mundong sining. Noong taon 2011, iniharap ito ng National Gallery sa isang exhibit ni Leonardo. Bagaman nananatiling mapanlinlang ang dahil sa sira at malawakang pag-aayos nito. Sa kabila ng mga pagtatalo, ang kagandahan ng Salvatore Mundi nananatili at noong Nobyembre 2017 sa Christie's sa New York, ito'y ipinagbili. Ang auction ay tumulad sa isang drama ng mataas na panganib na may mga dignataryo ng mundo ng sining na nagtatalo para sa hinahangad nilang obra maestra. Ang Salvatore Mundi, dating nawawala sa hagupit ng panahon, ay umabot sa nakapanggigilalas na halaga. Ang auction ay isang palabas, isang kahindik-hindik na bugso ng kayamanan at ambisyon na nagtatakda ng pangalan nito sa kasaysayan ng sining. Punong-puno ng mga dignataryo ng mundo ng sining, ang labanan ng mga tawaran ay isang pangyayaring puno ng suspense. Bawat tawad ay isang pamantayan ng hangarin. Sa simula, pinaniniwala ang binili ito ng isang kinatawan ng kagawaran ng kultura at turismo ng Abu Dhabi. Ngunit mas huli ay nabunyag na si Prinsipe Badr bin Abdullah Al Saud, na nagkilos sa ngalan ng Prinsipe Heredero Mohammed bin Salman, ang tunay na nagmamay-ari. Nasakop sa kahangahangang halagang $450 million noong 2017, itong obrang sining ay higit pa sa Sereno sa halaga. Sabihin man ngayon na ito'y magpapaganda sa loob ng yacht, binibigyan ito ng isang salamin ng kultural na kahulugan na nagdaragdag sa kanyang nakatutuwang kagandahan. Ang Sereno ay hindi lamang isang yacht, ito'y salitran ng mga alamat ng pandagat. Ito ay isang pamantayan ng kayamanan at pag-uwin nobate. Ang mega yacht na ito ay hindi lamang nagtatag ng bagong pamantayan sa luho sa pandagat, kundi naging isang sagisag ng teknolohikal na kahusayan at sining na narating sa ganitong kahalagahan. Ang kahalagahan ng Sereno ay ipinakikita rin sa mga kilalang panauhin na bumisita sa loob nito, kabilang na ang technomagnate na si Bill Gates na nag-upa ng yacht para sa isang pamilya o ting. Ang mga ganitong hao ay nagbibigay diin sa kalagayan ng Sereno bilang isang pasilidad ng pagpilian para sa mga pinakamapandinig at mayayaman sa mundo. Sa gitna ng isang karagatan ng mga superyate, ang Serene ay kumikilos bilang isang obra maestra ng kasaganahan. Isinasama ang pinakamataas na estilo ng pamumuhay at kasayahan. Saksi sa pangitain ng prinsipe tagapagmana at pinagmumulan ng inspirasyon para sa mga darating na proyekto sa mundo ng mga yate ng kasaganaan. Kahit pagtuntong sa pasilyo, ang iyong pag-ibig sa kasaganahan ay hindi namamayani. Sa lupa, siya ay naglalakbay ng may lubos na pagmamalasakit. Ang prinsipe tagapagmana Mohammed bin Salman, kilala sa kanyang magarbong panlasa at kahusayan sa pag-aakit ng pansin, ay nagpapamalas ng kahangahangang flota ng mga kotse ng kasaganaan para sa kanyang mga paglalakbay sa lupa. Mula sa mga elegante at mabilis na mga sports car na naglalabas ng bilis hanggang sa mga opulenteng limusina na naghahatid ng karangalan, si MBS ay naglalakbay sa mga lugar sa ibabaw ng ilan sa pinakahanap-hangad na sasakyan sa planeta. Bawat sasakyan ay magsisikap na magbigay kasiyahan sa lahat ng kanyang pita. Tiyak na siyang naglalakbay ng may estilo at kasaganaan kahit saan siya magpunta. At upang makumpleto ang kanyang koleksyon, hindi mawawala ang Bugatti Chiron na may halagang nakakagulat na $3.3 hanggang $4 million. Ang Bugatti Chiron ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang simponya ng bilis, lakas at sa totoo lang isang katakam-takam na kahatulan.
Gawa sa mas malalim na pagmamasid kaysa isang dekreto ng kaharian, ang supercar na ito ay hindi lamang tumatawid sa mga kalsada. Ang Chiron ay may presensya. Mula pa sa sandaling tumingin sa Chiron, malinaw na ito ay hindi isang karaniwang sasakyan. Ang harap ng Chiron ay pinangungunahan ng karakteristikang U-shaped grille ng Bugatti, isang pagpupugay sa marilag na kasaysayan ng tatak. Ang sikat na emblemang ito ay napapaligiran ng eleganting mga headlight na may LED na quadruple na umaabot hanggang sa mga wheel arches, nagbibigay sa Chiron ng isang pangil na hitsura, parang handang sumalaksak sa semento. Ngunit hindi lang ito tungkol sa itsura. May talino rin ang Chiron. Ang kanyang aerodynamic design ay meticulously na nakalkula. Ang silweta ng sasakyan ay binubuo ng isang set ng eleganteng at fluid na mga linya na nagdadala ng hangin sa paligid ng katawan ng may layunin at elegansya. Bawat kurbada, bawat linya, mayroong tiyak na layunin. Ang C-shaped curve na umaabot mula sa Pilar A hanggang sa likod na air intake ay hindi lamang isang elementong disenyo. Ito ay isang functional na bahagi ng aerodynamic profile ng sasakyan na nagdaan ng hangin para sa pagpapalamig ng monstruoso W16 engine na nasa loob nito. At hindi natin maitatanggi ang carbon fiber body sapagkat walang mas sumisimbolo sa kayamanan kaysa sa isang sasakyan na gawa mula sa parehong material ng isang yacht. Bawat panel, bawat linya ng Chiron ay nilikha na may obsessive na pagmamalasakit sa detalye. Tiyak na nagpapatibay na ang anyo ay laging sumusunod sa P, kasama rin sa kanyang koleksyon ng mga kotse, ang Lamborghini Aventador. Itinuturing na halos $500,000 at maaaring umabot sa $550,000. Ang Lamborghini Aventador ay isang sasakyan ng sports na may dalawang upuan na kayang umabot ng bilis hanggang 217 milya bawat oras. Sa kanyang aerodynamic design at mga pintuang tisuran na sumisigaw, tingnan niyo ako. Ang Aventador ay katumbas sa mundo ng sasakyan sa pagmarcha sa red carpet. Bukod dito, ang mga headlight na hugis wide ay parang paraan ng Aventador upang sabihing, "Hey, nakikita kita at papalapit na ako." At huwag nating kalimutan ang loob, kung saan ang luho ay nagtatagpo sa teknolohiya sa isang magandang pagsasama. Parang pumasok ka sa isang spaceship, ngunit may mas maraming espasyo para sa mga hita at mas kakaunting aksidente sa toilet sa zero gravity. Ngunit hindi lang ito tungkol sa itsura. Ang carbon fiber chassis ng Aventador ang tunay na MVP na nagpapanatili sa kanya na maganit at mabilis habang ikaw ay nagmamakikis sa lungsod tulad ng isang superhero sa 4 na gulong. Dahil, pag-aminin natin, sino nga ba ang kailangan ng isang cape kapag may Lamborghini ka? Kasama rin sa kanyang koleksyon ang McLaren P1. Itinuturing na halos $2 million ang McLaren P1 ay isang hybrid sports car na pinagsasama ang isang V8 3.8-liter na makina kasama ang isang electric motor upang mag-produce ng 903 horsepower. Ang McLaren P1 ay tumutunog ng kapangyarihan, elegansya at inobatibong disenyo, nagpapakita bilang isang halimbawa ng agham ng estetika sa mundo ng sasakyan. Hindi lang pangpaningin ang disenyo nito. Ang P1 ay isang pagpapakilala ng dominasyon sa aerodynamics at sining ng kasanayan. Ang kanyang silweta ay isang patunay ng pilosopiya ng disenyo ng McLaren, kung saan ang anyo ay sumusunod sa gawa at bawat linya, kurba at likha ay naglilingkod sa isang layunin. Habang papalapit ka sa P1, hindi mo maiiwasang maranasan ang bahagyang pangamba. Siya'y nakahiga ng mababa at malawak na parang isang hayop na nagmamasid sa kanyang biktima. Ang kanyang katawan, na gawa sa carbon fiber, tila maingat na inukit ng isang grupo ng mga sininggero sa kotse, pinapawi ang tamang balanse sa pagitan ng timbang at tibay. Kayang umabot sa bilis na hanggang 217 mph at umakcelerate mula 0
hanggang 60 mm sa loob lamang ng 2.8 segundo. Ang isa pang hiyas sa koleksyon ay ang Rolls-Royce Phantom, na may halagang tinatayang nasa pagitan ng $500 to $5,750 at $662,750. Ang Rolls-Royce Phantom ay simbolo ng kasaganahan at napapansin bilang isang icon ng luho sa mundo ng kotse. Ang disenyo nito, isang magandang pagsasama ng tradisyon at inobasyon, ay patunay ng maingat na kasanayan na isinasama sa bawat sasakyan. Ngayon, patungkol sa disenyo, ang Phantom 8 ay parang isang malaswang binata na alam pa ring pahalagahan ang mga klasikong elemento habang nagdadagdag ng kasalukuyang pantasya. Ngunit may higit pa. Ang mga pinto ng coach ng Phantom ay nagbubukas upang ipakita ang isang saserdote na praktikal ay isang marangyang spa sa loob ng mga gulong. Isipin ang pinakamataas na kagalakan, mga kagamitan sa balat, kahoy at metal na pinili ng maingat upang magbigay sa iyo ng pakiramdam ng kagandahang loob. Ang malaking kaibahan ng sasakyang ito ay lumalampas sa anyo. Kasama rin dito ang maginhawang at tahimik na pagmamaneho na nagbibigay sa iyong pakiramdam ng lumulutang ka parang nasa alapaap dahil sa kanyang aluminum chassis at self-leveling air springs. Pagmamaneho sa sasakyang ito ay parang pagdaloy sa isang mahiwagang kutsyon, bagaman walang kakayahan na lumipad, nakapipighati. Gayunpaman, hindi lamang ang prinsipe tagapagmana ang may mahusay na koleksyon ng mga sasakyan. Ang ika-29 Sultan ng Brunei ay may paliparan ng humigit kumulang 7,000 mga sasakyan na nagkakahalaga ng higit sa US $5 billion na nagtataas ng kanyang pagkakaroon sa pasyon sa automotive sa isang bagong antas. Sa gitna ng kanyang mga yaman, ang mga Ferrari F40, McLaren F1 at Rolls-Royce ay pumapangalawa bilang totoong hiyas na hinahangad ng mga taga-kolekta at tagahanga ng mga sasakyan sa buong mundo. Pag-usapan natin ang tungkol sa Ferrari F40. Simulan na natin. Ang iconic na supercar na ito ay kilala sa kanyang kahusayan, sa bilis at natatanging disenyo. Sa koleksyon ng Sultan, hindi lamang isa, bagkus maraming F40s. Bawat isa ay sumasagisag sa exquisiting panlasa at pagbibigay pansin ng Sultan sa kahusayan sa automotive. Parang pag-aari ng isang tropa ng mga purong dugo na kabayo na handang ilabas ang kanilang lakas sa anumang sandali. At pagkatapos ay mayroon tayong McLaren F1, ang holy grail ng mga supercar, na napakararo at hinahangad na naging simbolo ng pagnanasa. Sa kanyang gitnang posisyon ng pagmamaneho at hindi pangkaraniwang pagganap, ang F1 ay isang hindi mapag-aalinlanganan na alamat sa mundong ng pagmamaneho ng sasakyan. Ang Sultan ay hindi lamang mayroong isa, ngunit maraming halimbawa ng mga kayamanang ito sa kanyang koleksyon. Bawat isa ay higit pa sa kakaiba. Ang prinsipe ng Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, ay mayroon din isang kahangahangang koleksyon ng mga sasakyang. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng mga sasakyan, kundi mga pagkakatawan ng mga pangarap ng mga tagdisenyo at ininyero sa metal, fiber, ng karbon at goma. Sila ay nagsasaad ng kahibangan sa pagganap, luho at kakaibang kasalimuotan. Simulan sa Bugatti Veyron, isang sasakyan na hindi kailangan ng anumang presentasyon. Higit pa sa isang paraan ng transportasyon, ang Veyron ay isang alamat sa mga gulong, armado ng isang W16 quad-turbo, 8-litrong makina. Ang halimaw na ito ay may 1,000 horsepower na nagdadala sa kanya sa bilis na lumalabag sa mga batas ng pisika. Ang Veyron ng prinsipe ay hindi kahit anong Veyron. Ito ay isang likhang sining na personalisado na may natatanging scheme ng kulay na nagpapakita ng personal na estilo ng tunay na may-ari at ng kasaganaan ng Dubai. Ngunit ang Veyron ay tanging simula lamang. Ang koleksyon ng prinsipe ay mayroon ding Ferrari LaFerrari, isang kamangha-manghang gawang Italyano sa inhenyeriya.
Dahil sa kanyang hybrid system, pinagsasama ng LaFerrari ang isang V12 na makina na may 659 horsepower at isang electric motor na may 160 horsepower na nagre-resulta sa kabuuang 959 horsepower. Ang kotse na ito ay isang simponya ng bilis. Ang mga elegante nitong linya at tunog ng makina ay patotoo sa mga dekada ng pangunguna ng Ferrari sa mundo ng mga high-performance sports cars. Upang hindi mahuli sa mga European manufacturers, ang koleksyon ng Prinsipe ay magiliw din sa uri sa gitnang silangan ang Lykan Hypersport, gawa ng W Motors, isang kumpanya na nasa United Arab Emirates. Ang Lykan Hypersport, ang unang supercar na ginawa sa rehiyon. Ipinapahayag nito ang espiritu ng Dubai na nag-uugnay ng tradisyon at pangitain ng hinaharap, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit natagpuan nito ang kanyang lugar sa eksklusibong garahe ng Prinsipe. Ang Aston Martin 157 ay isang pambihirang bahagi sa koleksyon ng Prinsipe. Sa tanging 77 unit lamang na ginawa, ang kotse na ito ay malaunip na tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Hinahawan ng isang V12 na makina na may 7 litro na naglalabas ng 754 horsepower. Itinuturing ang 127 bilang may pinakamalakas na naturalmente na hinaharap na makina sa panahon ng paggawa nito. Ang mga tahimik na paglalakbay ng pinakamayaman sa mundo, tulad ng prinsipe na tagapamana ng Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, ay nagpapakita ng isang sangkatauhan ng kasaganaan at kadakilaan na lumalampas sa simpleng kasarapan lamang. Pinag-uusapan natin ang pagpapasya sa kalangitan sa mga palasyong lumulutang ng Royal Fleet ng Saudi Arabia o ang paglihis sa karagatan sa kaakit-akit na yacht na Serene. At para saan pa ba ang mga hotel kapag mayroon kang isang yate na may silid ng niebe? Salamat sa pagtangkilik. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-click sa isa sa mga kahon sa iyong screen upang mapanood ang higit pang katulad na nilalaman.